Kahapon may natanggap akong balita galing sa opisina na may schedule na akong pauwing Pilipinas. So sa lahat ng mga naging barko ko, every time na pauwi na akong Pilipinas, alam mo yun, na may naghahalong emosyon sa loob ko na syempre excited ka kasi makikita mo na ulit yung pamilya mo, makakasama mo sila at magagawa mo yung mga activities na hindi namin nagagawa dito sa barko. Pero meron din yung, alam mo yung halong emosyon na nag-aalala ka. Kasi lalo na sa akin, breadwinner ako. Siyempre sa mga gastusin. Siyempre ito lang naman yung source of income ko talaga. Yung sahod ko dito sa barko. Maraming tumatakbo sa isip ko. Lalo na, siyempre mababago na naman environment mo. Dito kasi sa barko, lahat libre. Pagkain, akomodasyon. Paggising mo, kahit 5 minutes before your duty, pwede kang pumasok ng ganun eh. Yeah. Kasi inaalala ko, papasok na naman. So, ibig ko sabihin, pupunta ka na naman sa opisina. Magre-report, babiyahe, gagastos. Yun yung naging routine ko sa buhay ko na pag nakasampa ako dito sa barko, ipon. Tapos pag uwi ko ng Pilipinas, gastos. Paubusan ka na naman ng pera, balik na naman sa barko. Hanggang sa napagtanto ko na mas nangingibabaw kadalasan yung worry natin sa buhay. Na pinapangunahan natin kadalasan yung mga hindi pa nangyayari. Kaya minsan sa buhay ng isang tao, kahit marami ng blessings na natatanggap, hindi nararamdaman kasi nga naging habit na natin yung palaging worry, yung palaging pinapangunahan natin yung mga bagay na hindi pa naman dapat. Kasi isipin natin na marami ng proof sa buhay natin na survive natin lahat ng mga bagay-bagay na dumaan sa buhay natin. Pero bakit ganun, no? Na hindi pa rin natin ma-realize sa buhay natin na lahat talaga nakakaya naman natin, no? Tsaka lahat ng mga naging problema natin sa buhay, nasolusyonan naman natin eh. Pero bakit ganun na meron pa rin sa kaisipan ng tao na nagwo-worry tayo? Kasi isipin nyo ang worry hindi naman talaga nakakatulong yan eh. Kumbaga mas lalo lang naman natin pinapahirapan yung sarili natin eh. Dahil sa mga kung ano-anong iniisip natin eh. Yan, kahit sabihin natin hindi lang sa mga pinansyal na bagay. Maraming bagay na gumugulo sa isip natin na hindi naman dapat natin iniisip. Pero bakit natin pinipili, no? Palagi nating pinipili yung worry sa buhay natin. Hanggang sa, alam mo yun, na-realize ko na mayroon talagang mga bagay sa mundo na hindi natin kayang kontrolin. At bakit hindi na lang natin pagtuunan ng pansin, no? Yung mga kaya nating gawin. Kasi kung iisipin natin ang buhay sobrang ikli lang para gawin nating miserable araw-araw. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, marami na tayong proof sa buhay natin na lahat ng problema kaya nating solusyonan. Kaya siguro sa tingin ko, i-appreciate na lang natin yung buhay na meron tayo, yung blessing na natatanggap natin. At siguro doon natin makikita yung tunay na kagandahan ng mundo pagka na-practice natin yan sa kaisipan natin na huwag mag-alala sa mga bagay na hindi pa naman dapat. Sinusubukan ko yung sarili ko na, alam mo yun, baguhin yung buhay ko. Kasi kadalasan ng mga napapanood natin sa mga YouTube, sa mga gurus na nagtuturo about sa buhay, na kung gusto mong baguhin ang buhay mo, baguhin mo muna yung takbo ng iniisip mo. Pero alam mo, sa totoo lang totoo yan. Last year nung binasa ko yung Think and Grow Rich, totoo, nagbigay sa akin yan ng maraming knowledge.
kung ano ba yung dapat na isipin ng isang tao para mabago yung buhay niya. Pero alam mo, ang realidad niya na pag nag-aaral tayo ng mga bagay-bagay sa mundo, totoo, nabibigyan ka ng knowledge ng mga ito. Pero hindi ganun kadaling gawin. Talagang matinding pakikipaglaban sa sarili yung gagawin mo. Kasi pag nagkaroon ka ng knowledge sa isang bagay, nagkakaroon ka ng awareness at saka consciousness. At mas nararamdaman mo tuloy yung reality ng buhay. Kasi nagkaroon ka na ng, alam mo yun, ng malay sa mga bagay na to. Kaya mas nahihirapan ka. Kaya sa tingin ko nandyan ako sa stage na yan. Sa totoo lang, napakaraming knowledge na nandito sa utak ko. Pero every time na nafi-fail ko yung mga kaalaman na yon, nagkakaroon ako ng pakiramdam na nagigilty ako sa sarili ko na bakit hindi ko magawa yung mga bagay na yun. Especially gusto ko talagang alisin sa utak ko yung palaging nag-worry. At siguro sabi nga ng iba, normal. Pero para sa akin, tinatrabaho mo yung sarili mo, nagkaroon ka na ng awareness sa mga bagay na to. Parang sa akin, parang hindi ko maintindihan At napakahirap talaga intindihin ng buhay, lalo pag gustong-gusto mo talagang baguhin yung takbo ng buhay mo. Katulad nga ng sabi ko dati, simula nung bata ako, gusto ko na talagang maging seaman. Pero ngayon hindi na. Kasi nga ganito yung routine ng buhay ko. Siyempre, namumulat ka sa reality na maraming sangay ng buhay na hindi lang pera, yung oras mo sa pamilya, yung oras mo sa mga gusto mong gawin talaga. At yun yung gusto ko talagang alisin sa buhay ko, yung alam mo yung sobrang pag-worry ko sa hindi pa naman dapat. At yung pagiging i-align mo yung sarili mo sa mga natututunan mo sa bagay na gusto mong baguhin yung buhay. Yun yung pinakamahirap. Sa tingin ko, alam mo yun, tuloy lang, practice lang siguro talaga sa mga natututunan na yun. At huwag mag-alala sa mga bagay-bagay. At i-appreciate yung buhay na meron tayo. Katulad ngayon, no? Tignan nyo. Meron akong pera sa bangko ko. May kape ako dito. Yeah. Tapos maganda yung panahon ngayon, di ba? Yan yung siguro sinasabi dun sa mga aral na yun, na dito ka mag-focus kasi ito talaga yung present moment mo na kailangang i-appreciate, di ba? So yun lang.